before we start, gusto ko lang i-offer muna yung ano natin, Macboards natin. So nag-offer po ako ng Macboards. Let Macboards po ito for only 99 pesos. Ayan po, 6,900 questions na ng Prof. Ed at Gen Ed. So if you're interested, you can message me po sa Blue app. Ayan, search nyo lang dyan, Sage LPT, and makita nyo dyan agad. Ayan, makita nyo dyan agad yung ano ko, yung page ko, guys. Ayan po. Number one. So kahapon, kagabi pala no guys, na ito din yung topic natin kaso hindi ko siya ma-download. Nag-cut siya, hindi ko alam kung bakit ganun. Nag-cut lang siya sa half. So sabi ko hindi ko na lang siya i-upload. Mag-record na lang ulit ako ng panibago. So ayan, panibago po ulit. Balikan po natin ulit yung topic kagabi guys. So pa-comment po ng answers natin dito. Minsan loko din to si ano eh. Etong si TikTok eh. Kasi minsan yung slide ko yung nakakat. Tapos kung hindi naman yung mismong video talaga yung nakakat. Ayan po. Number one, Teacher Anna serves as a role model by demonstrating various values in the classroom, allowing students to observe and decide which values they will internalize and apply in their own lives. This approach aligns with which educational philosophy? A. Existentialism. B. Essentialism. C. Perennialism. D. Behaviorism. Guys, keywords natin, allowing students to observe and decides which values they will internalize and apply in their life. So pinakita ni Teacher Anna, dinemonstrate niya yung various values and then yung mga students yung mamili kung ano yung values na gusto nila or i-absorb nila para sa sarili nila, guys. So unang-unang tanggalin na natin dyan, guys, si letter D, si behaviorism po. Ayan, tanggal na po si behaviorism. So, bakit tanggal si behaviorism? Kasi yung behaviorism, guys, nagfo-focus lang siya sa reinforcement and conditioning sa mga rewards, guys, para ma-shape yung students' actions or behavior. Kaya doon siya nagfo-focus. Hindi niya instead of allowing students to decide which values to adopt, no, gumagamit si behaviorism ng rewards at saka punishments para ma-encourage yung gusto niya or yung desired na behavior niya. Okay? So tanggal 'yan si behaviorism. Next na tanggalin naman natin diyan, guys, si essentialism. Tanggal din si essentialism. Ayan, bakit tanggal si essentialism, guys? Kasi si essentialism, nagfo-focus lang siya sa mga core subjects at saka structured learning. Kaya dito sa essentialism, yung teachers, siya yung authority figure. Ibig sabihin siya talaga siya yung magde-decide, no? Napaka teacher centered niya po. Siya yung responsible for transmitting essential knowledge at saka values. Siya yung yung tinatawag nating sage on the stage. Sa kanya manggaling lahat ng knowledge. So, dito hindi niya ini-emphasize yung student choice and values. Kaya hindi siya yung sagot. Sa example ng essentialism, kunyari si teacher, mag-directly, magturo siya ng moral values. So, direct talaga. Hindi niya i-allow na mamili yung students ng gusto nila na values. So, tanggal din yan. Next na tanggalin natin si letter C, perennialism. Bakit tanggal si perennialism, guys? Kasi si perennialism, so dito yung iba kagabi, no, nalilito sila dito. Yung perennialism emphasizes universal truths
and classical knowledge. Na ibig sabihin, yung mga universal truths at saka yung classical knowledge natin, mula noon, relevant pa rin siya or mahalaga pa rin siya hanggang ngayon. Ganon siya, guys. Nagfo-focus siya sa traditional moral values at saka sa mga great philosophical ideas po. Ayan po. So naniniwala dito si perennialism na ah, yung mga the idea that some knowledge and values are universal, unchanging, and applicable to all people across time and cultures. Okay po, ang sagot po dito ay letter A, existentialism. Kasi kapag existentialism po, yan na po yung educational philosophy that emphasizes individual choice, personal freedom, ayan, may personal freedom to choose siya, at saka self-determination. So yung dito yung students talaga no, yung students yung mag-actively pumili kung ano yung values and beliefs nila rather than being imposed. Ayan po. Ayan, next po, next na question na po tayo. Next question number 2. Ayan, madali, madali lang naman to guys, yung philosophies of education. Basta may keywords lang po tayo. Number 2, a teacher encourages students to engage in debates, ayan, exchange ideas, and critically analyze different perspectives until they develop their own understanding and meaning from the discussion. They, this teaching approach best reflects which educational philosophy? A. Essentialism. B. Perennialism. C. Behaviorism. D. Constructivism. So keywords po natin, develop their own understanding and meaning from the discussion. Sabi kasi dyan, ang ginawa ni teacher, no, in-encourage niya na yung mga student makipag-engage sa debates, no, mag-exchange ng ideas, makipag-interact with one another para makadevelop sila ng own understanding nila at saka meaning from it. So, 'di ba guys, pag mag-construct ng own knowledge, alam na natin yung sagot kapag ganun, 'di ba? So, ang answer dito, it's letter D, constructivism. Ano ba ibig sabihin ng constructivism? So guys, kapag constructivism, focus yan sa active learning. Active learning, where yung students mag-build sila ng own knowledge nila through interaction, exploration, at saka critical thinking. So sa approach na to, yung teacher nag-facilitates siya ng discussion rather than simply providing answers, no? Um, Inallow niya na yung students mag-develop sila ng own meaning nila. Ayan po. So, next question na po tayo, number 3. Number 3, which educational philosophy serves as the foundation of Philippine schools? So, yan yung ngayon, guys. Ano ba yung ano natin? Saan ba anchored yung yung foundation of Philippine schools natin ngayon? Emphasizing democratic participation, equal opportunities, and humanistic education that fosters lifelong learning
A. Progressivism. B. Essentialism. C. Perennialism. D. Existentialism. Pwede pa kayo mag-change ng answer nyo, guys. So, keywords natin dyan, di ba? Democratic participation, equal opportunities, and humanistic education that fosters lifelong learning. Tanggal na dyan, guys. Tanggal na dyan si letter D. Okay? Tanggal na si existentialism. Kasi sa existentialism man, nag-emphasizes niyan yung individual choice, personal freedom, ayan po. Hindi siya nagsusupport, ah, nagfo-focus siya more on personal meaning at saka autonomy rather than yung structured na democratic participation. Next, tanggalin natin si perennialism, hindi rin po. Si perennialism, napakaano nito guys, yung traditional. Traditional talaga to. No, nagfo-focus siya sa timeless knowledge and classical text. Yan yung rigid na curricula talaga. No? Mga philosophical discussions. For example, yung mga Plato, Aristotle, mga ganun guys. Example yung example kunyari yung school nag-emphasize siya sa mas nag-focus siya sa studying classical literature, yung mga luma pa nung mga dati-dati pa nung mga kupong-kupong pa ganun. Yung mga kay Plato, for example, kay Aristotle, ayan, yung fix yung moral lessons rather than nag-a-adapt sa real world social issues. Ito kasi yung system natin, napaka ano niya, yung modern talaga siya, yung lifelong learning, yan yung ngayon talaga nasa present talaga natin. Dito ang answer natin guys, letter A. It's letter A, guys. It's letter A, guys po. Kasi bakit si letter A progressivism? Kasi pag progressivism, guys, student-centered po yan siya. Ayan, student-centered talaga yan, no? At saka real-world problem solving talaga siya, no? While itong si essentialism, traditional din yan. Yan yung dito ako product ako ng essentialism, no. Dati nung sa school ko, mas si teacher talaga yung may authority, no. Napaka-disiplinado talaga ng mga student noon. More on lecture lang talaga kami, no. At saka sulat-sulat. Hindi katulad ngayon sa progressivism na meron ng experiential learning, hands-on experience. Ayan guys, 'di ba? Marami kayong activities, no? Tapos kapag progressivism, talagang nagpo-promote yan ng lifelong learning, social justice, at saka active participation in society. Ayan, yan yung naka-align yan sa goals of Philippine education natin ngayon, guys. Learner-centered approach po. Okay? Next question po tayo, number 4. Ay, may ano na agad. Si number 4, may keywords na agad. Ayan, learning by doing, progressivism. Hands-on na talaga. Ayan, ito madali lang guys, no? Number 4, Teacher Ali maintains a clean and orderly classroom. Malinis. Believing that this structured environment will encourage students to develop good habits such as keeping the space tidy and respecting rules. Which educational philosophy best explains her approach? A. Progressivism. B. Reconstructionism. C. Behaviorism. D. Existentialism. So dito, tanggalin na natin yung na-discuss natin kanina guys, si progressivism at saka existentialism. Kasi ito siya guys, yung nasa STEM natin ay structured environment, about environment na guys. Kapag environment, okay, kapag environment, ang answer dyan ay letter B, okay? Behaviorism po. Ayan po. Kasi si behavior, ay bali, sorry, letter C. Bongol, bakit gano'n?
Letter C pala, behaviorism po, hindi letter B. Letter C, behaviorism po. Bakit si behaviorism? Kasi si behaviorism po, focus lang siya, 'di ba sinabi ko kanina, focus lang siya sa conditioning at saka reinforcement para ma-shape yung behavior. Dito kasi ang ginawa ni Teacher Ali, no, ang ginawa niya, yung yung method niya is tinatawag nating environmental conditioning where yung students learn from structured surroundings. Kaya maka-develop sila ng habits nila. Okay? Kasi based on reinforcement at saka observation. Kasi dito guys, no, nakikita nila na malinis lagi yung classroom every day. So, more likely no na they will keep it that way, no? Pag syempre masasanay na sila na malinis lagi, so hindi na sila magkakalat or magdudumi, guys. Ganon siya. So, dito, ang answer po ay letter C, behaviorism. Kapag reconstructionism, so i-discuss natin yan kasi hindi pa natin siya na-discuss. Kapag reconstructionism or social reconstructionism, it's all about social change and addressing societal issues or social problems. Kaya nga social, 'di ba? Social reconstructionism kasi ang aim po niyan, guys, hindi yung about sa cleanliness ng ng environment ng classroom natin or sa behavior ng students natin, kundi yan po yung para magkaroon tayo ng ang tawag dito, tawag ideal na society. For example, si teacher, no, kapag reconstructionist si teacher, yung engage niya yung mga students niya to discuss environmental sustainability or yung mga climate change, ganun ba guys? Para matuto yung mga students natin at saka yung mga future citizens natin na ang tawag dito, maging maayos yung mundo natin, ganun siya guys. Ayan. For example, yung mga rampant crime, ganyan siya. Sa social reconstructionism po yun. Okay, next question, number 5. Number 5, teacher Emil believes that students are social beings who learn best through active interaction with others, which educational philosophy best aligns with this belief. So ito, na-discuss na rin natin siya kanina, guys. Ang answer po dito ay kapag student-centered, ayan, collaboration, real-world experience, at saka interactive learning, ayan. Ang answer po dito ay wait, letter A, progressivism po. Kasi dito guys, no, si Teacher Emil, progressivist siya kasi nag-encourage siya ng group discussions, ayan, cooperative projects, and experiential learning instead of relying lang sa mga lectures at saka memorization, no? Nag-ano siya, gusto niya yung active talaga na interaction like yung mga role playing, debates, ayan, collaborative problem solving. Ayan po. So next question po tayo. Next question po, number 6. Ayan, basic na lang to guys, basic na lang. So pag madaliin na lang natin kapag basic lang, no. Number 6, which educational philosophy emphasizes the teacher's authority, no? Napaka ano talaga nito, teacher-centered
and a subject matter centered. O na, subject matter centered din siya, guys. Curriculum focusing on essential knowledge and skills that all students must learn. A. Essentialism. B. Idealism. C. Perennialism. D. Realism. Di ba guys, yung mga essential knowledge and skills natin, yan yung 3 R's or yung mga basic skills. For example, yung reading, writing, at saka arithmetic. Yan yung 3 R's natin. So, para maalala nyo ito siya, yung kapag 3 R's or yung basic skills, knowledge is skills, na like yung mga subject natin na English, math, ayan, di ba? Hindi siya mawala-wala. Simula elementary hanggang college, andyan pa rin yan. Kasi essential siya, guys. Ang answer po ay letter A, essentialism po. Yang idealism po, yan yung nasa ano lang, no? In-emphasize niya yung development of the mind and moral values. Focus lang yan sa mga abstract ideas, yung mga nasa isip lang guys at hindi nahahawakan, no? Yung mga philosophy, reasoning, ayan. Ayan po. Next po, next. Si realism pala, si realism nakalimutan. So si realism naman kabaliktaran yan ni idealism. So kapag si realism po, yan naman yung nahawakan talaga siya, guys, no? No, in-emphasize niya yung scientific reasoning at saka observable facts. Okay? Based on reality talaga siya at saka sensory experience. For example, yung mga experiments, ayan, direct observation, okay? Hands-on learning, yan, realism po yan. Next question po tayo, number 7. So perennialism daw. So, ayan guys, wait lang. Asan? Number 6. So, i-discuss lang natin yung perennialism. Siguro, hindi, na-late si teacher. So, kapag perennialism, guys, no? Similar siya sa essentialism na teacher-centered approach. Pero, focus lang siya sa timeless knowledge. Kung ano yung dati guys, nung noon pa, nung panahon ni Kupong-Kupong hanggang ngayon, yun pa rin hanggang ngayon. Ganun siya guys. Yung mga classical text, hindi siya about sa practical talaga. No? For example, yung si perennialist teacher, um, ang gagawin niya sa mga students niya, no, study nila yung mga works by Plato, Shakespeare, 'di ba? Yan yung mga dati pa mga classic pa, yung mga Aristotle, ganyan. For example, si Rizal, ayan, 'di ba? Yung Rizal pala. Ayun, si Rizal, 'di ba? Ayan, perennialist yan, guys. Naniniwala kasi si perennialist na yung mula noon pa na mga knowledge noon, importante pa rin yan hanggang ngayon, importante pa rin siya. Kaya nga pinag-aaralan natin yung Rizal, guys, 'di ba? Kasi may matutunan daw tayo diyan kay Rizal. Okay po? Okay, next question po tayo, number 7. Sir Lars, ayan, search nyo lang sa Blue App, Sage LPT po. So, ayun, yung mga questions na to nandoon siya, no? Sa set 14, nasa set 14 ito, yung mga question na to. Ayan, si scaffolding. Sana familiar ang lahat sa scaffolding, guys, kasi hindi yan nawawala talaga. Lumalabas talaga yan si scaffolding, guys. Lumabas din yan sa time namin. So, number 7, scaffolding. Ayan po, scaffolding is a fundamental concept in which learning theory. Saan ba siya? Saan ba siya dito, guys? No. Ayan, sorry po, na-late. Na-late. So, dito, guys, ang answer po, kapag scaffolding, guys, it's constructivist. So, bakit siya constructivist? Kasi guys, ano ba yung scaffolding? So yung scaffolding, yun po yung natin, tutulungan ng more knowledgeable other si student
para hanggang sa kaya niya ng matutong mag-isa. Ganon siya, guys. So, kapag mag-construct ng knowledge, ayan, ng own knowledge, guys, constructivist po yan siya. No? Hanggang alam na ni student mag-isa. Ayan po. Next question po tayo, number 8. Ayan, so na-discuss na natin ito kanina. Sana nakinig kayo. Pag nakinig kayo, guys, no, alam nyo na itong sagot dito, guys. Number 8, which philosophical perspective emphasizes self-control? Ay, hindi pa pala ito na-discuss kanina. Kagabi pala yun. Kagabi ko pala ito na-discuss. Ayan, kagabi, self-control. Virtuous living and achieving true happiness by aligning one's life with nature and reason. So ito guys, about self-control, self-discipline. Ayan. Kapag self-discipline, so hindi yan si existentialism. Hindi yan si existentialism. So hindi yan si existentialism. Hindi yan si existentialism. Guys, ang answer po dito, it's letter B po. Ayan, letter B, ay wait lang. Letter B po ang tamang sagot, stoicism. Basta about self-discipline, self-control, virtuous living, and achieving true happiness by aligning one's life with nature. And B po ang tamang sagot, stoicism. Basta about self-discipline, self-control, virtuous living, and achieving true happiness by aligning one's life with nature and reason. Stoicism po yan. Yan ang i-practice nyo. Self-discipline. Yun lang po yung keywords nyo dun, guys. Self-discipline. Yes po, ipopost ko po ito. Ipopost ko po to. Number 9, which philosophical perspective aligns with the belief that each student should be approached as a unique individual free from biases or assumptions about their background. So dapat no, dito wala daw siyang hindi daw meron siyang ah, freedom to choose, no? Hindi lang siya nakadepende kung saang environment siya lumaki or kung sino yung parents niya kasi sabi dito free from biases or assumptions about their background. So kahit na yung parents niya is drug addicts, ganun guys. So may choice siya na hindi maging ganun guys. Unique individual. Sabi kasi dyan. Guys, ang answer po ay existentialist po. Kapag may freedom of choice, individual freedom, ayan, may freedom to choose siya kung ano yung maging gusto niya paglaki niya, ganun guys. Or yung personal meaning niya. So, nire-reject ng existentialist yung mga labels, yung mga stereotypes, kapag pinanganak kang mahirap, magiging mahirap ka habang buhay, mga ganun guys. Or kung sino yung parents mo, ganun din yung ugali mo. So, nire-reject ng existentialist yan guys. Ayan po, ayan po.
So next question po tayo, next question number 10. Last question po natin. Ma'am Akira, i-post ko na lang po ito sa TikTok. I-post ko na lang po ito siya. Thank you po, sir. Ay, ano, hindi ko mabasa yung name. And thank you po sa Heart Me at saka Rose. And Sir Nel, thank you po sa Heart Me. May 2, thank you po sa Rose. Ma'am Gracie, thank you po sa Rose. Ayan, ang daming rose na binigay ni Ma'am Gracie, thank you po. Ayan, ayan po. So last question po natin. Kapag hedonist, guys, ang gusto lang ng hedonist, na-discuss ko to siya kagabi, gusto niya lang pleasure lang. Ayan, gusto niya lang enjoy lang, happy lang, no. Ayaw niya ng pain, ayaw niya ng stress, guys. Ayaw niya ng malungkot, ayaw niya ng yung mga fear, ayaw niya ng mga ganun. Gusto niya happy lang, pleasure lang, about pleasure lang ang gusto niya. So dito, number 10, Teacher Lara has received multiple death threats from students' parents demanding that she pass their child despite failing grades based on a hedonist perspective or hedonism, guys. What should she do? So, ang answer po natin dito, hindi yan reports the parents threat and uphold academic integrity, no? Kasi stress lang yan sa kanya. Ayaw niya nga guys ng stress. Letter C, negotiate with the parents to find a compromise for improving the student grades. Hindi rin, no? Makipag-negotiate pa siya, nakakatanggap na nga siya ng death threats. Death threats, makatanggap na nga siya ng death threats. Letter B, fail a student because they did not meet the requirements. So, ayaw, ano na talaga siya, masyutay na siya dyan, guys. So, answer po dito, letter A, pass the student to avoid suffering and potential harm. Kasi, 'di ba? Again, sinabi ko kapag hedonism, gusto niya lang pleasure, ayaw niya ng stress. Gusto niya lang, o di ano, ipas na para wala na siyang problema, 'di ba? Wala na siyang ibang gagawin. Gusto niya lang happy lang, guys. Ayan po. Ayan, so, ayan, pa-comment po ng score natin, guys. Comment your score. Out of 10, ilan po ang nakuha natin? So dito habang kino-comment yung score nyo, i-discuss ko lang itong mockboards natin. Mockboards exam for Let March 2025. Ayan, pwede din yan sa September 2025 takers. Kasi extend ko man yan na naka-open. May mga nag-enroll na actually na mag-enroll, na magti-take ng exam sa September. So meron tayong 23 sets of Gen Ed and Prof Ed, total of 6,900 questions. Sobrang dami. And base yan talaga sa previous let questions. Ayan. At saka, new TOS po yan, hindi yan old curriculum. Okay, guys? So, ang ginawa ko talaga nung nag-ano ako, kaya ito yung pinopromote ko. Kasi nung nag-review ako, ang technique ko talaga is mag-practice, mag-answer ng mga questions. Kasi yun talaga yung pinaka nakatulong sa akin. Although nakatulong din naman sa akin yung pag-enroll sa review center, kasi may mga topics akong hindi maintindihan ng sarili ko lang na kahit anong basa ko. Yung talagang maintindihan ko siya once na diniscuss sa akin or narinig ko. May ganun din naman, pero mas na natuto din ako nung nag-practice talaga ako mag-answer ng mga exam, guys. So, yun ang araw-araw na ginagawa ko nung nagre-review ako. Kaya yan yung ino-offer ko kasi alam ko talaga na makatulong talaga to. Ayan, so message nyo lang ako.